Magandang gabi po sa lahat. Nawa ay nasa mabuti po tayong kalagayan. I know and I always believe that God is good all the time, and all the time God is good. Ngayon pong gabi, uumpisahan po natin ang ating pong meditation through this live devotional program na pinamagatan pong Into His Presence. The same manner, I am inviting everyone to join me sa maikling oras po na pag mumuni-muni sa mga salita ng Diyos na Kanya pong inihanda sa ating lahat ngayong gabi. Magandang gabi po sa ating mga kapatid, mga kasama po sa gawain ng Panginoon sa Luzon, Visayas at Mindanao, ganun rin po sa mga naaabot sa iba't ibang panig po ng bansa. Kumusta po kayo? Naway nasa maayos po kayong sitwasyon, and I know that God will always protect you and cover you with His presence. Let us pray. Our most precious and loving Father, thank you again for this opportunity. Guide us, O God, as we learn from your word. Help us, O God, to understand ang iyo pong mga salita na amin pong pakikinggan ngayong gabi. Tulungan mo po kami because we recognize that without you we are nothing. Help us to be blessed and inspired by your word. Forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Again, welcome po sa pong pinagpalang pagbati po sa lahat. Sa mga naghahanda po ngayon sa pagtulog, rest well. I know na medyo naging abala po tayo kung ano man po yung mga naging gawain natin buong maghapon. And sa mga hindi pa po dinadalaw ng antok, let us all together partake dito po sa mga salita ng Diyos. And we will be reading Micah chapter 7 verse 8. Ang sabi po dito, though I fall, I shall rise again. Though I dwell in darkness, the Lord will be a light to me. Salamat sa mga salita ng Diyos. Ngayon pong gabi, pag-usapan po natin itong one of the most common experience na dumarating po sa buhay ng tao, na kung saan, kung hindi po natin ito haharapin ng maayos, maaari po tayong maging biktima ng ganitong sitwasyon. Especially po na tayo po ay mga Kristiyano o mga anak ng Diyos, we need to be aware of this kind of situation. So, I am talking about ito pong tinatawag nating failure. Naranasan na po ba nating bumagsak? Naranasan na po ba nating mabigo sa buhay matapos po ng lahat ng efforts na ginawa natin, lahat po ng pagsusumikap? We give all of our best sa tingin natin na pwede nating magawa o kaya nating gawin para lang po ma-achieve yung isang bagay na ginugusto, ininanais nating puso. But in the end, bigo po tayo. So, paano po natin hinaharap ang kabiguan? Sad to say po,
makikita natin na ang dami pong tao na kung saan, naka-experience po ng kabiguan sa buhay. They were not able to, achieve their desires sa puso po nila. Ang hirap na para sa kanila na bumangon. Ang hirap na po para sa kanila na, ah, magpatuloy sa buhay. So, there are lots of people na when they fall, they totally, lay down at hindi na po sila nag-ge-get up. Ang nakakalungkot po dito kasi marami po sa mga taong ito ay tinatawag po nating mga anak ng Diyos. We knew exactly kung ano po ang ibig sabihin kapag ikaw ay umangkin ng tinatawag nating titulo as Christian. Meaning to say, you have Christ in your life already. You receive Him as your personal Lord and Savior. Yan po ang pinakapundasyon bakit natin tinatawag ang ating sarili na Kristiyano o anak ng Diyos. At lalong-lalo na po ang mas nakakalungkot, hindi lamang po tayo isang Kristiyano o anak ng Diyos, bahagi pa po tayo, membro pa po tayo ng iglesia na itinatag ng ating Panginoon. So, ang dami pong mga Kristiyano na kung saan when they failed to a certain endeavor, hindi na po nila nagagawang manumbalik sa tinatawag nating desire to continue walking with the Lord or to continue giving their lives to the ministry of the Lord. Kasi po, parang ang bigat-bigat ng ihakbang ang mga paa once na nakaranas ka ng kabiguan. So, unfortunately, hindi po ito ang desire ng Panginoon. Alam po natin bilang anak ng Diyos, ano po yung eksaktong plano ng Panginoon. Di ba? Yan po ang sinabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May mga pagkakataon po kapag nadadapa tayo sa buhay, kapag nafe-failed tayo sa isang hangarin natin sa buhay, minsan po hindi naiiwasan na tanungin natin ang ating sarili, mahal ba talaga ako ng Diyos? Or kaya, meron ba akong halaga sa Panginoon? Kasi I gave everything na pwede kong ibigay sa Panginoon. Naging aktibo naman ako sa kanyang ministry. Every Sunday, nag-a-attend naman ako ng church services. Every prayer meeting, sumasali naman ako sa mga pagdarasal. I always present, okay, sa lahat po ng mga gawain sa Panginoon. And yet, sa simpleng bagay na hinahangad ko sa buhay, hindi ko pa nakuha. Ganito na ba ang plano ng Diyos sa akin? Well, ladies and gentlemen of God, kapag pumasok po, sumagi yan sa isip natin, ibig sabihin, we are starting to doubt the promise of God sa buhay po natin. Alam naman po natin na ang journey natin dito sa mundo is hindi naman po talaga smooth sailing. Sometimes meron pong downfall, meron pong upward. So meaning to say, marami pong challenges na pagdadaanan tayo. So when there are times na nafe-fail tayo sa mga plano natin, sa mga gusto nating gawin, we must always rely on the promise po ng Panginoon. Pero yan nga po, dahil minsan inaatake po tayo ng kalaban natin, so yung mind po natin mismo ang kanyang pinapasok para po mag-create ng confusion at mag-create po ng tinatawag nating pagdadalawang isip sa Panginoon. And eventually po, kapag tinanggap natin yung suggestion ng ating kalaban, well, makikita na lang natin isang araw ang ating mga sarili na wala na pong gana na sumali sa mga gawain ng Panginoon dyan sa iglesia. And mas higit sa lahat po, tumatalikod na tayo sa Panginoon. Remember what Jesus Christ said in John chapter 10 verse 10, di ba? Malinaw po dyan. The thief cometh not but to steal,
to kill, and to destroy. But I came that they might have life and that they might have it more abundantly. So kung may mga pagkakataon po na nadarapa tayo o nafe-failed po tayo sa ating mga plano, sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin, then let us take it easy and look back to the promise of God. Kasi hindi po gawain ng Diyos na guluhin ang ating isip. Hindi po plano ng Diyos na mag-create ng doubt sa puso natin against sa kanya. So it is the device of the devil na hilahin po tayo palayo sa Panginoon. Kasi hindi po gusto ng kalaban na maging masaya tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. So I remember one time when I was still in grade school, ang pinakamatindi pong pagbagsak na naranasan ko is yung po mahilig po kasi akong sumabit sa sasakyan, sa jeep. Nung nasa Maynila pa po ako nag-aaral. Dahil wala po akong pera na pamasahe dahil laki po tayo sa hirap. So pagkatapos po ng klase, medyo malayo po yung bahay sa amin. Mula po doon sa tinitirahan ko sa may Blooming Treat, papunta sa may Kirikada. So ilang kilometro po yan. So yun po, sasabit ako sa sasakyan. Then kapag nakita kong malapit na sa aming lugar, bigla po akong tatalon. So isang araw po niyan, yun po ang ginawa ko, pagkalabas po ng eskwelahan, sumabit ako sa sasakyan. Tapos yung nakita kong palapit na sa amin, action na tatalon ako, pero bumilis yung takbo. So medyo natakot po ako kasi lumalayo na ako sa amin. So para maiwasan na mas lalo pa akong mapalayo, bigla akong tumalon. So yun po yung pinaka masamang bagsak na nangyari sa akin. So physically, ang dami pong bruise, ang dami pong sugat na natamo sa aking katawan. Now, yung pong situation na bumagsak ako, naramdaman ko na parang ayaw kong tumayo kasi ang daming nagsigawan, ang daming matang nakatingin sa akin. At meron pang mga sasakyan na parating na bumusina ng malakas. So tumayo ka diyan, bata. So nagdilim ang paningin ko. So sabi ko, paano ba ako tatayo sa sitwasyon na 'yon? Then suddenly meron pong humawak sa akin. Tapos kinarga ko. I do not know kung sino siya, pero isang bagay lang ang narinig ko mula sa kanya. Huwag kang mag-alala, you are okay. Kumapit ka lang na mahigpit sa akin. Mga kapatid ko diyan kay Kristo, sa mga panahon po na bumabagsak tayo sa buhay, hindi natin alam kung kailan yan dumarating, but it will happen in a times na we don't expect. Pero take note, kung maramdaman po natin na sobrang ang pagbagsak natin, sobra yung failure natin, at ayaw na po natin bumangon, alam po natin na meron pong isang kamay na aakay sa atin at kakalong at sasabihin na, don't worry. Okay? Everything is in control. So yan lamang po ang ating pakinggan. So every time that when we fall in our lives, ang invitation po sa atin, yes, fall, but you must fall forward. Ano po ang ibig sabihin ng fall forward? It means we must learn from our experiences. Na hindi po lahat ng bagay na ine-expect po natin talagang mangyayari. Lahat po ng bagay na dumarating sa buhay natin, plano po ng Panginoon. So, mayroon po kasing mga negative na thoughts na kapag nafe-fail tayo, okay, iisipin natin na siguro ito na talaga ang guhit ng palad ko. So, nagiging fatalistic tayo. So, siguro pinanganak talaga akong magdusa. Siguro pinano o dinesign na siguro ng Diyos na ang buhay ko ay maging mahirap. Okay? Pero hindi po yan. Tulad ng binasa po natin kanina na teksto, hindi po yan ang plano ng Panginoon sa atin. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak. So if we just only focus on the God who holds everything in His hand, so kahit ano po ang pinagdaraanan natin, we will always see the bright side of everything. Alam niyo po ba, sabi ng isang Christian writer na failure is an opportunity to see the best thing in life. Sabi pa nga po niya, dagdag niya na failure is in fact a ministry.
Bakit po? Kasi dito natin masusubok kung sa likod po ng ating kabiguan, ganun pa rin ba ang mararamdaman nating init sa paglilingkod sa Panginoon. So, ngayon pong gabi, ating pong alamin, when we experience failures in life, either personal po, or kaya dyan po sa ministry, how are we going to deal with it? Paano po natin to haharapin? Haharapin po ba natin itong mga kabiguan sa buhay na tulad ng mga tao na sa sanlibutan na ang iniisip na kapag bagsak ka na, bagsak ka na, kung wala ka ng pag-asa, ganun po ba ang magiging isipan natin? So hindi po yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Because there are lots of characters in the Bible from Old Testament to New Testament. They experience a lot of failures and troubles in life. And yet, nakita po natin kung paano po sila naging resilient at bumangon sa tulong po ng Panginoon. So, the same way, ganyan po ang nais ng Diyos na maranasan natin. When we failed, we must fall forward. So, paano po natin gagawin? Unang-una po, dapat nating malaman, falling is inevitable. Ano po ibig sabihin yan? Ang kabiguan po, hindi maiiwasan. Nangyayari po yan lagi sa buhay ng tao. So, alam po natin na kahit naglilingkod po tayo sa Panginoon, may mga pagkakataon na hindi po laging maaliwalas ang buhay. Okay, minsan po, meron po tayong kadilimang pinagdaraanan. Now, we must take it as a challenge para po sa ating patuloy na paglakad kasama po ng Panginoon. Sabi po diyan sa Proverbs chapter 24 verse 16, "For a righteous man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall fall by iniquity." So this reminds us that everyone makes mistakes. Alam po natin na minsan nabibigo tayo sa buhay, siguro po ang ginawa nating desisyon ay hindi po uyon o sang-ayon sa plano ng Diyos. Minsan po siguro pinangungunahan natin siya. Minsan po, ang kadahilanan po ng ating kabiguan, either personal po na mga plano, or kaya yung mga gusto nating mangyari sa ministry is siguro sa sarili nating pananaw ay maganda, pero hindi po yun ang disenyo ng Panginoon. So that's why we failed. But then again, klaro po dito na sinasabi na the righteous person, yung pong mga tao na tinuturing na mga anak ng Diyos, yung pong tao na meron pong Kristo sa buhay, alam po natin yung direktiba ng Panginoon. That in everything we do, we must recognize Him always. Sa mga plano po natin, dapat po laging nire-recognize natin. Sa mga desisyon natin, dapat po laging inilalagay natin yung desisyon at paggabay ng ating Panginoon. So, the only key, okay, to make sure po na nasa likod po ng mga kabiguan ay nandiyan po lagi ang Diyos sa atin. So again, sabi po dito, we must realize that falling is unavoidable. Tulad po ni King David, nakita po natin, he is a perfect example po na despite sa mga failures na nararanasan nakita po natin na nire-recognize po niya na sometimes the reasons why he failed, okay, is because he was the culprit of his own misery. Siya rin po mismo ang nagdulot, okay, kung bakit po siya naging bigo sa kanya pong mga hangarin sa buhay. So, ano po ang ginawa niya? So, instead of magpakalunod doon sa kabiguan, instead po na ikulong niya ang sarili niya doon sa madilim na lugar na kung saan maraming tao na nabigo na ayaw na pong tumayo. So ang ginawa niya po is he repented and he continued to seek God. So this demonstrate po yung importance po ng persistent relationship with God. Because even though falling is inevitable, but then again, if we have always the hand of God, okay, na ine-extend po sa atin, so lagi po tayong kumapit dyan. Para sa ganun po ay makatayo po tayo sa panahon na tayo ay bumabagsak. Pangalawa po, we need to do, aside sa pag-recognize that falling is unavoidable, so remember po natin na falling doesn't define us. Kapag nabibigo po tayo, hindi ibig sabihin na masama tayong tao. Kapag nabibigo tayo, siguro yung hindi favor ang Diyos sa atin. 'Di ba? Yan po
minsan yung mindset natin, eh, na kapag umuunlad tayo sa buhay, siguro pinagpapala tayo ng Diyos. Kapag bigo tayo sa buhay, siguro we are cursed by God. Pero take note, ano po ang sabi ni Paul diyan sa Romans chapter 8 verse 1? There is no therefore condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. So, i-remember lang po natin yung ini-emphasize dito sa mga salita ng Diyos that the moment you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, we were already changed sa sa maraming point sa ating buhay. Unang-una, there was a change in position, 'di ba? Dati po nung wala tayo kay Kristo, nandiyan po tayo sa sanlibutan at ngayon po si Kristo ay nasa buhay na natin. So, nandiyan na po tayo sa piling ng Panginoon. Not only a change in position but also there is a change in destination. Nung pong nasa sanlibutan tayo, ang destination natin syempre walang iba kundi yung lugar kung saan papunta po yung mga taong walang kinikilalang Diyos. And now, ang ating pong destination is the place which God prepared for each one of us. So, wag po natin iisipin na kapag nabigo po tayo sa buhay, we are condemned by God. Hindi po. Kasi perfect na po yung ginawang kaligtasan ng Panginoon sa atin. Perpekto na po ang righteousness na kanya pong inihatid sa buhay natin. So, every time na nafe-fail tayo sa buhay, wag po natin iisipin na siguro nagbago na yung pagtingin ng Diyos sa akin, no? Again, sabi po dito, there is no condemnation anymore. Diyan po kay Jesus Christ. Because we are no longer walking after the flesh, but we walk after the Spirit. So, tingnan po natin yung halimbawang nangyari sa buhay ni Peter. Diba? He committed grievous sin. Kung titingnan po natin, he denied Jesus Christ. But then again, nakita po natin na paano niya hinarap yung pagbagsak niya. Diba? He failed before God and yet, he was able to stand and fall forward. Ano po ang ginawa niya? Okay? Hindi po siya nanatili doon sa kalungkutan, hindi po siya nanatili sa kapigatian dahil sa kanya pong kabiguan sa pagsunod sa Panginoon. Sa kabiguan niya sa pagsabi niya na never I will deny you. Instead po, tumayo siyang muli at hinanap niya ang Panginoon sa puso niya. Nag-confess po siya, nagsisi po siya sa kanyang mga kasalanan at ibinalik po niya ang kanyang sarili diyan sa paanan ng ating Panginoon. And God, restored him. Di po ba? So, hindi po kailanman mawawala yung pong righteousness na ibinigay ng Diyos sa atin. So, the moment na na-failed tayo. So, always remember na part po sa buhay natin while still we are here on earth, yung pong kabiguan. So, every time we fall, we have a God who is so understanding. So, He is faithful and just to forgive us of our mistakes and to cleanse us from all unrighteousness. So, once po we recognize na nandyan lang po siya para tanggapin tayo muli at itayo po tayo muli mula sa pagkakadapa. Next po, falling can be used as a stepping stones. So, ang kabiguan po, sabi ko po kanina, hindi po laging negative. Minsan po, merong ministry na hinahatid po ang kabiguan sa buhay natin. It is a stepping stone towards something great. Okay? Yan po ang sinabi ni King David dyan sa Psalms 119 verse 71. Sabi po dito, it is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Ano po sabi dito? Ang ganda po pala kapag minsan nadadapa ka o nakakaranas ka ng kabiguan sa buhay dahil masigit mo nakikita yung kabutihan ng Diyos sa kanyang mga salita, mas na-appreciate mo yung mga plano ng Panginoon. The more you experience failure, the greater you can see the works of God sa buhay mo. So, ito po yung hina-highlight dito. There is a great potential for growth, spiritual growth po. Diyan po in the middle of challenges sa buhay natin. Sometimes difficulties can be the opportunities for learning and transformation. Yan po ang sinabi ni Paul. Nakita po natin kung paano po
nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Paul. Okay? So he was known to be persecutor ng mga Christians. And doon po sa road sa Damascus, nakita po natin yung radical change sa buhay niya. Yes, ang laki po ng failure niya. Ano po yung failure niya? Yung pong inisip niya na ang kanyang ginagawa ay mabuti. And he realized then na sa mga bagay na iniisip niya maganda, okay, mali po pala yon. It was out of a zeal without knowledge. So marami pong panahon na minsan tinitingnan po natin yung mga bagay na ginagawa natin na maganda, na okay pala. Na sa tingin natin, sa pamamagitan nito, uunlad tayo. Sa pamamagitan nito, kung ito ang gagawin natin sa ministry ng Panginoon, siguro mas magiging okay. Pero the truth is, kung titingnan po natin, minsan, yun lang po ang ating ang ating iniisip, but this is not based on the purpose of God. So dapat always po nating salaminin ang mga salita ng Diyos kung yung pong ginagawa natin na mga programa o mga bagay-bagay sa buhay natin, personal o sa ministry ng Panginoon, ay akma ba sa mga sinasabi ng Panginoon dyan sa kanyang mga salita. So we should always look back to the basic. We need always to check whether nandiyan pa rin po tayo sa tamang katuruan ng ating Panginoon para hindi po tayo ma-fail. Another thing is that falling help us focus on progress and not perfection. Remember po na ang buhay po natin dito sa mundo, hindi po perfecto. Yes, the salvation that we receive from God is perfect. Once and for all, ang pag-offer po ng buhay ni Jesus Christ sa atin at ang pag-receive po natin sa kanyang ginawa na sacrificial na act doon po sa cross of Calvary is perfect na po yan. Wala na po tayong pwedeng idagdag dyan. We are saved by grace through faith. But yet, dito po sa mundo, umaharap pa rin po tayo sa mga hindi po perpektong mga bagay. Take note, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na not out of our control. Yan po ang sinabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14. Ano po ang sabi niya diyan? Not that I have already obtained or am already perfect, but I press on that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So this reminds us that Christian life is a journey. And since it is a journey, ibig sabihin po, we are continuously following the process of growth. At ang paglago po, dumadaan po yan sa proseso. So may mga panahon po na nakakaranas po tayo ng pagkalanta, nakakaranas po tayo ng tinatawag nating pagkatuyo. Pero hindi po ibig sabihin niya na tutumba tayo. We just need a continuous yung tinatawag nating watering. Ano po ang kinakailangan natin para mas magpatuloy po tayo lumago? Kinakailangan po natin yakapin yung pong mga katuruan ng ating Panginoon. Sabi nga sa isang awitin, we are growing in Jesus day by day. Okay? So, the process of growing is by accepting the teaching of God, diyan po sa kanyang mga salita. Diyan po tayo nakakaranas ng paglago. So, yung pong sinulat ng isang Christian writer na si John Bunyan, yung pong Pilgrim's Progress, it emphasized that the walk of faith includes perseverance. So even the most dedicated believer daw po, sabi niya, nakakakommit po ng mistake. Meron pong imperfectness sa buhay ng tao. And because of this imperfectness, ito po ang nagiging reason kung bakit po tayo nafe-fail. Kung bakit po tayo nakakaranas ng kabiguan sa buhay. So, again, as we continue striving for spiritual growth, so lagi po nating tandaan na humawak lang po tayo palagi sa mga salita ng Diyos. Kasi ito lang po talaga ang pwede nating panghawakan para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, meron po mga tao na hindi po pare-pareho ang level ng
ng spiritual maturity. So kapag hindi po tayo lumago sa mga salita ng Panginoon, mananatili po tayong bata. Well, sa counting unos lang po ng buhay, pwede po tayong bumagsak. So kaya nga po ang intention ng Diyos is dapat po lagi nating ibabad ang ating mga sarili sa kanyang mga salita. So wag po tayong manatiling bata sa ating pananampalataya. So tulad po ng sinabi ni Peter na hindi po laging gatas lang ang iniinom natin. We need to at least mag-grow up tayo, mag-level up tayo sa ating kinakain. So, ang ibig sabihin po niyan, kinakailangan po lagi nating tanggapin yung mga katuruan po ng ating Panginoon, lalong-lalo diyan sa loob ng iglesia, meron po mga pagtuturo na binibigay sa atin ay binabahagi sa atin. So, sometimes masakit po dahil natatamaan tayo sa parte ng ating buhay, pero dapat po nating tanggapin yan because that is part of growing up. Okay? So, falling helps us focus on progress. Again, not for perfection. And lastly, makikita po natin dito that falling is a reminder that God is always there to help us. So Psalms 37 verse 24, sinabi po dyan, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. So this verse offers us comfort and reassurance na regardless po ng mga challenges that we face dito po sa mundo that causes us to fall sometimes, God remains our constant support. So wala pong pwedeng ibang tutulong po sa atin o aakay sa atin sa pagtayo, sa pagbangon po once we fall, kundi ang Diyos lamang po. Joseph, Esther, at lalong-lalo po si Job, dyan po sa lumang tipan, nakita po natin kung ano po yung mga experiences nila sa buhay. Diba? So in spite ng mga kabiguan, they gave us a beautiful example po para magpatuloy po tayong lumakad kasama po ng Panginoon. Despite of immense hardship, okay? Nakita po natin kung paano po sila tinulungang tumayo ng kanilang pananampalataya sa Diyos. The presence of God guided them, ultimately led them to overcome all the struggles in life. So ladies and gentlemen of God, again, ito po yung mga bagay na tandaan po natin. Ang mga Kristiyano po, ang mga anak ng Diyos, hindi po immune sa pagbagsak. Okay? So falling is inevitable. Falling does not define us. Falling can be used as stepping stones. Falling helps us focus on progress, not perfection. And falling is a reminder that God is always there to help us. So, always remember po na failure is normal. Wag po tayong tatalikod sa Panginoon kapag nakaranas po tayo ng pagkabigo sa buhay. Mas higit po tayong lumapit sa Kanya. Because God will always offer us forgiveness and will help us to stand again and continue. And in fact, God provides a support system para po sa atin. So the church as our family will give us comfort. Nandiyan po ang ating pastor, ang mga leaders po natin sa church, ang mga kapatid po natin sa pananampalataya, if we will just approach them, okay? They will serve as yung pong ating gabay para po magpatuloy sa buhay. So, just focus on growth. So, if sometimes we fall, remember always that we must just fall forward with God by our side. So, ladies and gentlemen ng ating Panginoon, naway nakapagdulot po sa atin ng isang malaking reminder, ito pong kanyang mga salita na ibinahagi sa ating lahat. So, ano pa man po ang pagdaanan natin sa buhay, remember po again, though we fall, we shall rise again. Though we dwell in darkness, the Lord will be a light to all of us. So, we fall, accept it, then fall forward. Patuloy po. Dahil alam po natin na sa pagbangon po natin, lagi po nating kasama ang Diyos. So maraming salamat po sa kanyang mga salita. Naway mabless po tayong lahat. And to close our devotional, atin po itong gawin sa pamamagitan po ng panalangin.
Our great God and loving Father, thank you so much, O God, for your word na amin pong narinig ngayon. Salamat, Lord, because it taught us a great lesson in life. Na ang buhay po namin bilang mga Kristiyano ay hindi po perpekto. Nakakaranas po kami, O God, ng pagbagsak. Pero ang pagbagsak pong ito ay hindi po nangangahulugan na kami ay yung pinabayaan. Hindi po ito nangangahulugan na kami ay less favored. At hindi rin po ito nangangahulugan na katapusan na po ng lahat. Instead, Lord, help us to understand your will. Tulungan mo po kami na i-appreciate na some of the failures na hinaharap po namin sa buhay is a ministry para po kami ay lumago. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na magpatuloy sa amin pong gampanin bilang iyong mga anak. Lalong-lalo na po, Panginoon Diyos, help us to continue serving you dyan po sa ministry na iyo pong ibinigay sa amin sa iyo pong iglesia. Help us to grow in your grace and into your knowledge, O God. Apart from you, Lord, wala po kaming kayang gawin. Salamat po, Panginoon Diyos. We pray na as we proceed with our life dito po sa mundo, lagi mo po kaming gabayan. And when we fall, O God, always remind us that we must fall forward, remembering that you are in our side. Bless us, O God, sa aming pong pagtulog ngayong gabi. Bantayan mo po kami. Lahat po ng aming kapatiran, lahat po ng iyong mga anak, sa lahat po ng bahagi ng mundong ito, pagpalain mo po kami. Forgive us of our shortcomings. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid ko diyan kay Kristo. Sa susunod na naman po ng mga pagkakataon, kung ipagpapahintulot po ng ating Panginoon, magsasama-sama naman po tayo sa live devotional program po, Into His Presence. Remember that the Lord blesses us always and He will keep us all the time secured, safe and sound po sa kanyang mga kamay. May His face shine always upon us and be gracious unto us. Salamat po. Good evening and have a good night rest. God bless us all and to God be the glory.